Hello mga kanika and pets! Nagtitinda kami ng gamit sa bahay, part-time affiliate marketer, at pinapasok ang vlogging. Mag-a-assemble tayo for today's video. At ngayong araw nga ay mag-a-assemble tayo ng aesthetic vanity dresser na pa-order ng ating mga reseller. At sisimulan nating ipakita yung mga ganap sa tornilyo. Eto kasi kapag nakuha mo yung pinakagamit nito, kuha mo lahat. At hindi mo na kailangan ng spoon feeding tutorial. At simulan natin dito sa parang plastic goma. Kung makikita mo, binilugan ko na dapat yan ay magkatapat. Pag hindi magkatapat, hindi yun iikot. At isunod naman natin itong ganitong design. Lahat ng maliit sa vanity na yan, yun lang ang ilalagay mo. Dahil yan ay connected dun sa isang tornilyo. Etong pinaglalagyan natin ay sa maliliit na drawers. Dapat magkatapat yung guhit na yan. Kagaya ng isang tornilyo, dapat tapat din sa butas. At kapag naipasok mo na yan, kailangan mong iskruhin para mag-lock. At dito ngay nalobat tayo. Pero dahil drawers yun, ganun lang lahat ang proseso. At ito namang frame niya ay mabubuo mo din. Dahil alam mo na kung paano gamitin yung mga tornilyos. Bali yung frame sa baba ay buo na talaga. Ikakabit-kabit mo na lang siya. Pero dito nga sa kanyang lamesa, ay tingnan mo dyan. Yun pa din yung ikakabit mo sa kabilang tornilyo na ipapasak ng asawa ko sa ilalim ng lamesang yan. At kapag nga pumasok na yan, kailangan mo pa rin iskruhin para mag-lock. Sabi ko nga sa inyo, kapag nakuha mo yung tamang paggamit ng mga nuts and tornillos, makukuha mo yan lahat. Kung ano yung ginawa sa maliit na lamesa, ganun din sa malaki. Kapag tinornilyo mo yan, may nakaabang na dun sa mga butas sa ilalim para sa pagkokonekta ng ating mga tornilyos. At syempre, iskru pa rin para mag-lock. Kasi kapag hindi mo yan in-iskru, matatanggal din yan pagbuhat mo. Ito nga sa ibabaw ay may butas pa ring maliit. At ilalagay mo na nga yung paglalagyan ng sliding mirror. Yan dalawang ipapatong mo ay halos parehas lang. May mga butas dyan na kailangan mong itornilyo para mag-connect. At dito naman sa sliding mirror, yung kinakabitan ng itim na yan ay may mga pattern na. At ituturnilyo mo na lang. Dito nga sa vanity na ito ay halos makikita mo pare-parehas lang ang sukat ng tabla. At dito rin sa likod ng salamin ay may pattern din na nakalagay. Kaya pag turnilyo mo, sakto na agad siya sa paglalagyan. Hinay-hinay lang sa pagkabit. Pag nga ikaw ay nagsisimula pa lang at hindi ka pa marunong, ay humanap ka ng makakatulong. Lalo na sa paglalagay ng salamin. Medyo malaki yung salamin niya at mabigat din. Ito nga palang puti na to na nilalagay nila sa likod pangharap ay parang plywood lamang. At ganito na nga ang pagkabuo niya habang wala pang salamin. Yan ang magsisilbing hidden compartment sa likod ng sliding mirror. Dito nga ilalagay na ni Mr. ang salamin. Madali na lang niya itong nagagawa at napapasok. Kasi nga daan-daan na ang na-assemble niyang ganito. Pagkapasok nga in-slide na niya para makita yung quality ng pagkakakabit ng salamin. At kapag nga buo, saka mo na lang ilagay yung mga drawers niya. Dahil na ilagay mo na lahat ng tornilyos. Kaya naman pagkatapos, congrats na agad sa'yo. Dahil nabuo mo na ng walang kahirap-hirap yung iyong vanity dresser na napakaganda at space saver. Ma-organize ang gamit mo at mura mo pang mabibili. Madami pa tayong available ng kulay. Piliin mo lang dyan sa yellow basket. Hanggang dito na lang. Thank you!